Magandang gabi at maligayang pagdating sa Pampatulog Stories. Humiga ka muna, ipikit ang iyong mga mata at hayaan mong dahan-dahang bumagal ang iyong paghinga. Sa gabing ito, wala kang kailangang isipin, wala kang kailangang patunayan, wala kang kailangang habulin. Makinig ka lang. Dadalhin kita sa isang tahimik na baryo sa dulo ng palayan kung saan ang hangin ay banayad at ang oras ay parang ayaw magmadali. Isang kwento ito na hindi kailangang tapusin agad. Isang kwento na pwedeng pakinggan kahit inaantok ka na. Kung sakaling mapapikit ka, ayos lang. Dahil ang kwentong ito ay hindi para gisingin ka, kundi para samahan ka hanggang sa makatulog ka. Sa gabing tahimik, kilalanin natin ang isang simpleng tao, isang lalaking kontento sa kaunti at payapa sa katahimikan. Simulan na natin sa isang maliit na baryo sa dulo ng palayan kung saan ang hangin ay dumarampi ng dahan-dahan sa mga dahon ng palay. May isang lumang bahay na halos kasintahimik ng gabi. Kahit tanghali, hindi ito ang bahay na may malalakas na kulay. Wala ring magagarang disenyo. Ito'y simpleng bahay lamang. Tila sanay na sa katahimikan at sa pagtitipid. Doon nakatira si Mang Kuripot. Hindi niya talaga pangalan ng kuripot. Ngunit iyon ang tawag ng halos lahat sa baryo. Hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil napakaingat niya sa lahat ng bagay. Sa bawat butil ng bigas, sa bawat patak ng kape, sa bawat piraso ng kandila, may bilang, may sukat, may dahilan. Sa umaga, maririnig mo ang tila bulong ng hangin, ang tahol ng aso sa malayo, at ang tila nahihiyang tilaok ng manok na para bang ayaw ring gumastos ng lakas. Tahimik ang mundo ni Mang Kuripot at ayos lang iyon sa kanya. Habang ang iba ay nagmamadali, siya'y dahan-dahan. Habang ang iba ay nag-aaksaya, siya'y nag-iingat. May mga nagsasabi, "Napakakuripot mo naman, Mang Kuripot." Ngunit hindi siya sumasagot. Ngingiti lang siya ng kaunti at babalik sa ginagawa. Dahil para sa kanya, ang katahimikan ay mas mahalaga kaysa paliwanag. At sa gabing tahimik, kapag ang mga kuliglig ay nagsisimula ng umawit at ang buwan ay dahan-dahang sumisilip, si Mang Kuripot ay natutulog ng payapa. Hindi niya alam na sa mga susunod na araw, ang simpleng buhay na ito ay magpapakita ng mga munting kwento na may kaunting tawa, kaunting lambing, at maraming katahimikan. Ito ang kwento ng isang lalaking kuripot, ngunit hindi kailanman madamot sa kapayapaan. Ito ang tahimik na simula ng tahimik na buhay ni Mang Kuripot. Maagang nagising si Mang Kuripot bago pa man tuluyang magising ang araw. Hindi dahil may lakad siya, kundi dahil sayang ang liwanag kung matutulog pa. Dahan-dahan siyang bumangon. Parang ayaw niyang istorbohin ng katahimikan. Parang ayaw niyang gumastos ng ingay. Inunat niya ang kanyang likod. Isang banayad na hikab. Sapat lang, hindi sobra. Lumapit siya sa bintana. Bahagyang binuksan. Sapat para pumasok ang hangin.
ngunit hindi sapat para pumasok ang lamig. Libre ang hangin. Bulong niya sa sarili, sabay ngiti. Sa kusina, kinuha niya ang maliit na garapon ng kape. Binuksan ito ng dahan-dahan. Parang baka tumakas ang laman. Isang kutsarita lamang. Hindi puno, hindi rin kulang. Eksakto lang. Hindi naman kailangang sobra. Sabi niya, habang pinagmamasdan ng kape na natutunaw sa mainit na tubig. Umupo siya sa lumang silya na may konting langit-ngit, pero ayos lang. Basta't hindi pa bumibigay. Habang umiinom ng kape, nakatingin siya sa labas, sa palayan, sa mga ibong maagang nag-aalmusal. Nang hindi nagbabayad, napabuntong hininga siya, isang mahaba, isang tahimik. Pagkatapos uminom, oras na para magsaing, binuksan niya ang lalagyan ng bigas. Dahan-dahan, parang may seremonyang ginagawa. Kumuha siya ng tasa, sinukat ang bigas. Isa, hindi dalawa. Mag-isa lang naman ako, sabi niya. Kahit walang kausap, nang maluto ang kanin, amoy nito'y kumalat sa bahay. Hindi malakas, hindi rin mahina. Sakto lang para maalala niyang gutom siya. Lumabas siya ng bahay. Dala ang mangkok ng kanin at isang maliit na piraso ng tuyo sa bakuran. May 3 manok na tila naghihintay. Wala ngayon, sabi niya sa mga ito. Mamaya na lang. Hindi galit ang tono. Parang pakiusap lang. Isa sa mga manok ay tila umangal. Parang nagrereklamo. Napailing si Mang Kuripot. Pareho lang tayo. Bulong niya. Habang kumakain, dumaan ang kapitbahay. Magandang umaga, Mang Kuripot. Magandang umaga rin. Tipid na tipid sa salita, ngunit may kasamang ngiti. Ang aga niyo po yata. Oo, sagot niya. Sayang ang oras. Umalis ang kapitbahay at bumalik ang katahimikan matapos kumain. Hinugasan niya ang plato. Kaunting tubig lang, kaunting sabon. Paulit-ulit ang banlaw. Tinignan niya ang araw. Paakyat pa lamang, hindi pa mainit. Magandang araw. Bulong niya. Parang bati sa sarili. Umupo siya muli sa silya. Nakapikit sandali. Nakikinig sa paligid. Walang kailangang bilhin. Walang kailangang puntahan. Walang kailangang patunayan. Sa umagang iyon, tulad ng maraming umaga sa kanyang buhay, si Mang Kuripot ay kontento. Hindi masaya ng sobra. Hindi rin malungkot. Tahimik lang. Sapat lang. At sa katahimikang iyon, unti-unting bumabagal ang oras. Unti-unting bumibigat ang talukap ng mata. Isang umaga sa buhay ng isang kuripot na payapang namumuhay. At dito, unti-unti palang nagsisimula ang kwentong marahang maghahatid sa antok. Tahimik ang bahay ni Mang Kuripot. Tila sanay na sanay sa katahimikan. Parang matagal nang napag-usapan ng bawat pader na huwag masyadong gumawa ng ingay. Ang sahig, may ilang bahaging umuungol kapag tinatapakan, ngunit hindi iyon inaayos. Hindi dahil hindi kaya, kundi dahil pwede pa naman. Ang mga bintana,
Bahagyang bukas lang, sapat para pumasok ang hangin. Ngunit hindi sapat para makapasok ang alikabok o ang tukso ng paggastos. May isang bumbilya sa kisame na matagal nang naroon at mukhang balak pang manatili roon. Habang buhay, binubuksan lang ito kapag gabi at kapag talagang hindi na kaya ng dilim. Mas malinaw ang isip sa dilim, bulong ni Mang Kuripot. Kahit hindi naman siya sigurado kung totoo yun. Sa gilid ng sala, may isang radyo, luma, may gasgas, may tunog na parang hinihingal. Binubuksan niya ito paminsan-minsan sa napakahinang volume. Parang ayaw niyang makaistorbo. Kahit sa sarili niya. Kapag may balita, pinakikinggan niya. Kapag may kanta, pinapatay niya. Sayang ang kuryente sa paulit-ulit na tugtog. Sabi niya minsan, kahit wala namang nakikinig. Ang mesa sa gitna ng bahay, may isang paa na bahagyang mas maikli. Kaya kapag may inilapag, bahagyang umuuga, nilagyan niya iyon ng maliit na kahoy sa ilalim. Imbes na palitan ang mesa, diskarte lang, ngiti niya. Sa kusina, makikita ang mga gamit na tila magkakapatid sa edad. Kutsara, kawali, kaldero, lahat ay may gasgas. May marka ng panahon, ngunit gumagana pa. At para kay Mang Kuripot, kapag gumagana pa, hindi pa oras para palitan ang lutuan. Isang pindot lang ang apoy, hindi malakas, hindi mahina. Hindi kailangan ng apoy na galit. Bulong niya habang nagiinit ng tubig sa isang sulok ng bahay. May maliit na aparador. Doon niya inilalagay ang mga damit. Naiilan lang, hindi dahil kulang, kundi dahil isa lang naman ang suot kada araw. May kamiseta siyang pambahay na parang mas kilala na siya kaysa sa mga kapitbahay. May butas na tinahi niya mismo. Dahan-dahan, maingat. Sa kwarto, may kama, lumang-luma, ngunit matibay. Ang kutsyon, manipis na, ngunit sanay na ang kanyang likod. Masarap pa rin naman, sabi niya. Kahit medyo matigas. May isang bentilador na hindi umiikot dahil hindi niya ginagamit. Mas malamig ang hangin sa labas. Lagi niyang dahilan. Sa bawat sulok ng bahay, makikita ang pagtitipid, ngunit hindi ramdam ang lungkot. Walang reklamo, walang sama ng loob. Tahimik lang. At sa katahimikang iyon, parang natutunan ng bahay na huwag humingi ng bago dahil sapat na ang meron. Sa hapon, umupo si Mang Kuripot sa kanyang silya. Nakatingin sa kisame. Walang ginagawa, walang iniisip. At ang bahay, parang ngumiti. Dahil muli, hindi ito napilitang gumastos. Sa baryo, kilala si Mang Kuripot. Hindi sa dami ng salita, kundi sa dami ng kwento tungkol sa kanya. Yan si Mang Kuripot. Bulong ng iba, kahit hangin yata. Binibilang. Ngunit kapag dumadaan siya, lagi pa ring may bumabati. Magandang hapon po, Mang Kuripot. At lagi rin naman siyang sumasagot. Maikli, simple. Ngunit may ngiti. Isang hapon, may kumatok sa kanyang pinto. Tok, tok.
Dahan-dahan siyang lumapit. Binuksan ang pinto ng kaunti. "Mang," sabi ng kapitbahay, "pwede po bang makahiram ng konting asukal?" Tahimik siyang nag-isip, hindi dahil ayaw, kundi dahil konti ay maraming ibig sabihin. Pumasok siya sa kusina, kinuha ang garapon at nagsalin. Hindi puno, hindi rin kapiranggot. Eto, abot niya. Isauli na lang kapag may sobra. Opo, ngiti ng kapitbahay. Pagsara ng pinto, napatingin siya sa garapon. Okay pa. Bulong niya. Parang kinakausap ang asukal. Tuwing may pista, palaging inaanyayahan si Mang Kuripot. "Mang Kuripot, kain po tayo." Ngumingiti siya at sumasagot, "Mamaya na lang," kahit alam ng lahat na hindi na siya darating. Isang beses, may batang lumapit. "Mang Kuripot," mahina ang boses, "pwede po bang makahingi ng candy?" Tumingin siya sa bata. Tapos sa bulsa niya, may isang candy roon. Matagal na, iniabot niya. Walang salita. "Salamat po." Takbo ang bata. Napailing siya. Pero may ngiti. "Isa lang ha." Bulong niya. Kahit wala nang nakakarinig. May mga pagkakataon na pinag-uusapan siya sa tindahan. Grabe talaga yan si Mang Kuripot. Ngunit kapag may nawawalang manok, siya ang unang nagbabalik. Kapag may batang nadapa, siya ang unang nag-aabot ng panyo. Tahimik lang. Walang papuri. Walang paalala. Isang gabi, dumaan ang ilang kapitbahay sa tapat ng bahay niya. Nagkukwentuhan. Nagtatawanan. Tahimik lang siyang nakaupo sa loob. Nakikinig sa malayo. Hindi siya naiinggit. Hindi rin siya sumasama. Sapat na. Bulong niya. At sa baryong iyon, unti-unti, kahit hindi nila sinasabi, alam ng lahat na ang pagiging kuripot ni Mang Kuripot ay hindi kakulangan ng puso, kundi sobra lang sa pag-iingat at sa katahimikan ng gabi. Habang ang baryo ay unti-unting natatahimik, si Mang Kuripot ay muling nahiga. Hindi iniisip ang sasabihin ng iba. Hindi iniisip ang bukas. Tahimik lang, payapa. At sa pagtulog niya, patuloy ang kwento, marahan, dahan-dahan, tulad ng buhay niya. May mga gabi na kahit tahimik ang paligid, hindi agad dinadalaw ng antok si Mang Kuripot. Hindi dahil may iniisip siyang problema, kundi dahil may mga alaala talagang marunong kumatok kahit hindi mo inaanyayahan. Sa ganitong mga gabi, nakahiga lang siya, nakatingin sa kisame, habang ang hangin ay dahan-dahang pumapasok sa bintana. At doon, unti-unting bumabalik ang nakaraan. Noon, bata pa siya. Hindi pa siya tinatawag na Mang Kuripot. Wala pa siyang sariling bahay. Wala pang palayan sa tanawin ng bintana. Mayroon lang silang maliit na kubo at isang pamilya na sanay sa kaunting pagkain at maraming paghihintay. Naalala niya ang mga umagang nagigising siya sa tunog ng tiyan. Hindi dahil busog, kundi dahil gutom. May mga araw na kanin lang. Walang ulam. May asin kung swerte. At may mga gabi na maaga silang natutulog.
Hindi dahil antok, kundi dahil wala nang makakain. Hindi niya iyon ikinuwento kaninuman. Kahit kailan. Hindi rin siya nagreklamo. Kahit minsan. Sa murang edad, natutunan niyang magbilang, hindi ng pera, kundi ng pagkakataon. Kapag may pagkain, dahan-dahan ang nanguya para tumagal. Kapag may tubig, dahan-dahan ang inom para hindi maubos. At sa bawat gabing ganoon, may isang pangako siyang binuo, tahimik, simple. Kapag ako'y tumanda, hinding-hindi na ako magugutom. Hindi niya sinabing magiging mayaman siya. Hindi niya hiniling ang sobra. Gusto lang niya ang sapat. At nang siya'y lumaki, nang siya'y magtrabaho, nang siya'y mag-ipon, dinala niya ang pangakong iyon sa bawat desisyon, sa bawat pagtitipid. Hindi dahil takot siyang gumastos, kundi dahil takot siyang bumalik sa panahong wala. Kaya bawat butil ng bigas ay mahalaga. Bawat piraso ng kandila ay iniingatan. Bawat sentimo ay tinatrato na parang kaibigan na ayaw niyang iwan sa mga mata ng iba. Siya'y kuripot, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, isa lamang siyang batang ayaw nang magutom muli. Isang batang natutong mag-ipon ng katahimikan. Dahil iyon lang ang palaging meron. Sa gabing iyon, napapikit siya. Hindi dahil malungkot, kundi dahil napagod ang alaala. At sa huli, dumating din ang antok. Marahan, walang pilit. Kasama ang lihim na matagal na niyang tinahimik. Hindi pala bigay si Mang Kuripot. Iyon ang alam ng lahat. Ngunit hindi rin nila alam na may mga bagay siyang ginagawa na hindi niya ipinagmamalaki dahil wala naman talagang kailangang makaalam. Tuwing umaga, kapag nagwawalis siya ng bakuran, may ilang gulay na iniiwan niya sa gilid ng bakod. Hindi niya sinasabi kung para kanino. Hindi rin niya tinatanong kung sino ang kukuha. Kinabukasan, wala na ang mga iyon at ayos lang iyon sa kanya. Minsan, may pusang ligaw na dumadalaw sa kanyang bakuran, payat, tahimik. Parang sanay na rin sa pagtitipid ng lakas. Hindi niya ito pinapalayas. Hindi rin niya nilalapitan. May maliit lang na mangkok na biglang may laman tuwing umaga. Kaunti lang. Sapat lang. Kapag wala na ang laman, nililinis niya ang mangkok. Parang walang nangyari. Sa daan papuntang tindahan, may isang matandang babae na mabagal maglakad. Hindi siya tumutulong ng lantaran. Hindi siya humahawak. Pinabagay lang niya ang lakad para hindi maiwan. Kapag may batang umiiyak, hindi siya nagtatanong kung bakit. May panyo lang siyang iniaabot. Tahimik. Walang salita. At kapag tinanong siya, "Salamat po, Mang Kuripot." Sumasagot lang siya ng, ayos lang." Hindi niya tinatawag yung sarili na mabuti. Dahil para sa kanya, normal lang iyon. Isang hapon, umulan ng bigla. Malakas, pero saglit. May batang nabasa sa daan.
nakasilong sa ilalim ng puno. Walang tanong, walang paliwanag. Iniabot ni Mang Kuripot ang lumang payong na matagal na niyang dala. Hindi na niya kinuha ulit. Kinabukasan, may bagong payong sa tindahan. Hindi siya bumili. May isa pa naman ako sa bahay. Bulong niya. Kahit wala naman talaga. Sa mga ganitong paraan, unti-unting nabubuo ang kabutihan. Hindi malaki, hindi enggrande, tahimik, parang bulong ng hangin. At kung minsan, kapag gabi na at nakahiga na siya, may kakaibang gaan sa dibdib niya. Hindi dahil may nagpasalamat, kundi dahil may nagawa siyang tama kahit walang nakakita. At sa baryong iyon, habang tulog ang karamihan, may isang lalaking kuripot sa mata ng iba. Ngunit sa katahimikan, isa siyang taong marunong magbahagi nang hindi gumagastos ng ingay. At sa gabing iyon, tulad ng maraming gabi, dumating ang antok. Dahan-dahan, walang istorbo. At ang maliit na kabutihan ay nanatiling maliit. Ngunit sapat. May mga gabi na mas mahaba kaysa sa iba. Mga gabing tahimik, ngunit puno ng alaala. Sa isang ganitong gabi, nakaupo si Mang Kuripot sa kanyang lumang silya. Nakatingin sa sahig, hindi dahil may hinahanap, kundi dahil may naaalala. Matagal na rin, mula nang huli niyang isipin ang nakaraan. Ngunit may mga alaala na kusa talagang bumabalik, lalo na kapag tahimik ang paligid. Noon, bata pa siya, payat, mahina, at madalas gutom. May mga araw na ang hapunan ay kalahating kanin at kalahating katahimikan. Naalala niya ang ina na laging sinasabi, magtipid ka. Hindi lahat ng araw may sobra. At ang ama na tahimik lang. Ngunit kitang-kita ang pagod sa mga mata. May isang gabi noon na umulan ng malakas at tumulo ang bubong. Isang patak, dalawa, tatlo. Wala silang pamalit, kaya naglagay na lang sila ng palanggana. Tik, tok, tik. Doon niya unang natutunan na ang bawat patak ay mahalaga. Hindi siya naging kuripot dahil gusto niya, kundi dahil natakot siya. Takot na maubusan, takot na muling maramdaman ang gutom, takot na muling manghiram, takot na muling umasa. Kaya nang siya'y tumanda, nang magkaroon ng sariling bahay, nang magkaroon ng sapat, pinangako niya sa sarili, hindi na mauubos. At para masigurado iyon, natutunan niyang mag-ingat. Sobra kung minsan. Hindi niya alam na ang tawag palaro ng iba ay kuripot. Napabuntong hininga si Mang Kuripot. Mahaba, mabagal. Hindi siya galit sa tawag. Sanay na siya. Mas mahalaga sa kanya ang katahimikan ng tiyan at kapanatagan ng isip. Tumayo siya. Naglakad papunta sa higaan. Dahan-dahan, parang ayaw guluhin ang alaala. Humiga siya, nakapikit. At sa gabing iyon, habang bumabalik ang mga tunog ng ulan sa kanyang alaala, unti-unting humupa ang bigat. Dahil alam niya,
Naligtas na siya ngayon at ang pagiging kuripot niya ay alaala lang ng isang pangakong tinupad, hindi napapansin ng marami. Ngunit si Mang Kuripot ay may mga ginagawa na hindi niya ipinagmamalaki. Tuwing umaga, kapag may sobrang gulay sa bakuran, iniiwan niya ito sa gilid ng bakod. Hindi siya kumakatok, hindi siya tumatawag, iniiwan lang niya at umaalis. Minsan, may pusang ligaw na palaging nakaupo sa tapat ng bahay niya. Hindi niya ito pinalalayas, hindi rin niya tinatawag. Ngunit tuwing gabi, may maliit na mangkok na may lamang kanin na biglang lumilitaw. Baka gutom, bulong niya. Kahit alam niyang gutom nga. Kapag may batang naglalaro sa kalsada at nadapa, tahimik siyang lalapit. Mag-aabot ng panyo at aalis. Walang tanong, walang payo. Sa tindahan, kapag may kulang sa bayad ang kapitbahay, siya ang nagdadagdag, tahimik, parang aksidente, baka sobra ang sukli. Sabi niya minsan, kahit alam niyang hindi siya sanay sa papuri. Hindi rin siya naghihintay ng pasasalamat. Para sa kanya, ang kabutihan ay mas tahimik kapag hindi napapansin. May isang umaga, napansin ng isang kapitbahay na laging may gulay sa bakod. Kanino kaya yon? Ngumiti lang si Mang Kuripot. Kahit hindi siya tinatanong. Sa loob-loob niya, sapat na ang malaman na may nakinabang. Sa gabi, habang nakahiga, nakikinig sa kuliglig, may kakaibang gaan sa dibdib niya. Hindi dahil may ginawa siyang mabuti, kundi dahil wala siyang inisip na kapalit. At sa katahimikan ng baryo, unti-unting nagiging bahagi ng araw-araw ang maliliit na kabutihan na walang pangalan, walang kwento, ngunit may epekto. Isang umaga, nagising si Mang Kuripot na parang may kulang. Hindi niya alam kung ano, pero ramdam niya, bumangon siya. Tulad ng dati, nagkape, tumikim. Ngunit napansin niya na may sobra pang kape. Hindi niya ito itinapon. Ininom niya. Sa pagsasaing, 2 takal ang nailagay niya. Napahinto siya. Teka, ngunit hindi niya tinanggal. Pwede na rin. Bulong niya. Habang kumakain, dumaan ang batang humingi nun ng candy. Ngumiti ang bata at hindi niya alam kung bakit. Ngunit ngumiti rin siya ng mas matagal. Lumabas siya ng bahay. Bumili ng tinapay. Hindi lang isa, 2. Isa para sa kanya. Isa para sa... Hindi niya rin alam. Iniwan niya ang isa sa bakod. Habang pauwi, napansin niyang magaan ang lakad niya. Hindi malaki ang pagbabago, hindi rin kapansin-pansin. Ngunit para sa kanya, malaki na iyon. Sa hapon, umupo siya sa silya at natawa. Mahina, maikli. Hindi naman pala masama, bulong niya. At sa araw na iyon, may kaunting nagbago. At ayos lang. Dumating ang gabi, tahimik, banayad. Nagsimula ang kuliglig, 1, 2.
Marami. Pinatay ni Mang Kuripot ang ilaw. Mas maaga kaysa dati. Humiga siya sa kama, huminga ng malalim. Wala siyang iniisip, walang binibilang. Hindi ang pera, hindi ang bigas. Ang tanging binibilang niya ay ang hinga. 1, 2. Sa labas, humaplos ang hangin. Sa loob, payapa ang puso. Salamat, bulong niya. Kahit hindi malinaw kung kanino. At sa gabing iyon, nakatulog si Mang Kuripot ng mas mahimbing. Walang takot na maubusan, walang kaba sa bukas. Tahimik lang, sapat lang. At sa katahimikang iyon, unti-unting nagtatapos ang araw. At ang kwento ay papalapit na sa pahinga. Hindi nagbago ang mundo, hindi rin nagbago ang baryo. Si Mang Kuripot, kuripot pa rin. Ngunit ngayon, may kaunting lambing ang bawat kilos. Hindi siya naging galante. Hindi rin siya naging iba. Natuto lang siyang magbigay ng sapat at sa katahimikan ng kanyang buhay. Doon niya natagpuan ang tunay na yaman. Hindi sa dami, kundi sa kapayapaan. At kung ikaw man ay nakikinig ngayon, unti-unti nang inaantok, hayaan mo na ang isip na magpahinga, tulad ni Mang Kuripot na sa huli natutong sabihing, sapat na. At sa katahimikang iyon, dumating ang tulog. Dahan-dahan, payapa, magandang gabi.